Masarap ipaglaban ang pagmamahal sa lahat ng hirap at pasakit. Subalit kung tapos na, hayaan mo nang maging malaya ang puso mo at huwag mo nang itali sa nakaraan ang bawat sandali ng buhay mo. Ganun kasi talaga ang pagmamahal. Minsan, hindi para sa'yo. Minsan, dadaan lang sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nakakatulog na si Miguel. Ang kulit. Sabi ko sa kanya, panoodin ako. Hindi tulugan ako. Sana pala, siya na lang yung isinayaw ko. Uy, Berto, sino siya? Wika ng kaibigan ko na isinasayaw ko sa mga sandaling to. Si Miguel yan. Tropa ni RJ. Okay. Bakit ikaw ang kasama? Nasaan si RJ? Alam mo naman yung pamangkin ko. Hindi mapakali. Laging lasing. Pero teka, bakit mo natanong yang si Miguel? Huwag mong sabihin na trip mo siya. Gagi. Tomboy ako ha. Di ko trip yan. Nagtataka nga ako kung bakit ako ang isinayaw mong hayop ka. Alam mo, kaya ikaw ang isinayaw ko para di nakakailang. At saka, pinapakita ko lang talaga kay Miguel kung paano ang galawan sa ganitong sayawan. Nakita ba naman niya, Berto? Nakatulog na yung kasama mo. Oo nga nakatulog na. Baka pagod na. Ayun na pala si RJ. Sige, tropa. Sayang ka. Maganda ka pa naman. Magpakababae ka na. Berto, magtigil ka. Lalaki to. May pechay nga lang. Sige na. Iuwi mo na yung kasama niyong natutulog. Kaya naman, bumalik na sa upuan yung tropa ko. Ako naman eto. Nilapitan ko na si RJ at Miguel. Gising na si Miguel. Ginising na ni RJ. Miguel, nakatulog ka na. Tara na, uwi na tayo. Oo nga, Tito Berto. Nakatulog na ako sa pagod. RJ, ikaw din. Sumama ka na sa amin pag-uwi at maaga kayong aalis bukas. Tito Berto, mauna na kayo. Mamaya na ako. Kakarating ko lang RJ, baka maglasing ka na naman ha? Tito Berto, hindi ako maglalasing, promise. Tsaka uuwi din ako mamaya ng mas maaga. RJ, siguraduhin mo lang ha. Sige, uuwi na kami. Sa mga sandaling to, nagpaalam na din kami kay Kapitan. Sayang nga daw kasi alis na bukas si Miguel. Bukas pa kasi yung pinakakasal ng dalawang matanda Kaya ito, naglalakad na kami ngayon, pauwi sa bahay. Tahimik lang sa mga oras na to. Di kasi nagsasalita si Miguel. Miguel, uy, okay ka lang ba? Ang tahimik mo ata. Oo,
okay lang ako, Tito Berto. Iniisip ko lang yung panaginip ko kanina. Bakit? Ano bang panaginip yan, Miguel? Ikwento mo nga sa akin. Wala lang yun, Tito Berto. Hindi naman mahalaga yun. Bakit mo iniisip ng ganyan, Miguel, kung hindi mahalaga? Ano ba kasi yun? Sabihin mo na. Pati tuloy ako napapaisip sa panaginip mo na yan. Wala lang yun, Tito Berto. Tungkol lang yun sa mga kabit ni Papa. Ganun ba, Miguel? Pero ikaw ba? Baka maging katulad ka din ng Papa mo. Tito Berto, hindi ako mapapatulad kay Papa na madaming kabit. Loyal kaya ako. Loyal? Paano mo nasabi, Miguel? Di ka pa naman ata nagmamahal. Basta. Loyal ako, Tito Berto. At kung magmamahal man ako, gusto ko kung sino ang una, ay siya din ang huli kong mamahalin. Wow naman, Miguel. Pero natagpuan mo na ba? Secret, Tito Berto. Basta kung sino ang una siya na din hanggang huli. Okay. Di wow. Pero Miguel, mamaya matulog ka na kaagad pagdating natin sa bahay, ha? Para di ka mapuyat. Sige, Tito Berto. Doon ako sa tabi mo, ha? Tapos, huwag mo nang patay ng ilaw. Okay. Sige. Pero baka di ka makakatulog, Miguel, kapag buhay ang ilaw mamaya. Tito Berto, mas gusto ko talaga na buhay ang ilaw. Mas nakakatulog ako ng maayos. Okay. Wika ako. Kaya eto, nang makarating kami sa bahay, nilinis na kaagad ni Miguel ang mukha niya. O naman ito, inayos ko yung kama na hihigaan namin. At sa paglipas ng ilang saglit, nandito na si Miguel sa silid ko. Nahiga na siya sa kama ko. At ako naman, maliligo muna. Amoy paawis ako . Miguel, matulog ka na. Maliligo lang ako saglit. Nakakaya kasing tumabi sa'yo. Ang bango mo. Sige, Tito Berto. Matutulog na ako. Baka nga pagbalik mo, tulog na ako . Ganun ba, Miguel? Di very good. Kaya naman, iniwan ko na si Miguel at nagtungo na ako sa banyo at naligo na ako. Medyo matagal talaga ako maligo. Kaya naman nang matapos ako, diretso na sa kwarto at mukhang tulog na ata si Miguel. Hoy, Miguel, tulog ka na? Kaya lang, walang sumasagot. Tulog na nga ata si Miguel. Napakabilis naman ata niyang makakatulog. Kaya naman, nahiga na din ako kaagad sa tabi niya. Tapos eto, nagkumot ako. Wala kasi akong kahit anong suot sa mga oras na to. Mas nakakatulog kasi ako talaga ng maayos kapag walang sagabal sa katawan. Kaya nagkumot na lang ako. At nang ipikit ko ang mga mata ko, lumipas na ang bawat sandali. Medyo di ako sanay sa maliwanag. Kaya eto, hindi ako makakatulog. Nakapikit lang talaga ako, pero gising ako. Tapos, parang gumalaw si Miguel. At teka lang,
Bakit parang dahan-dahang may humihila sa kumot ko?